Nalalapit na naman ang halalan sa pagkapangulo sa Estados Unidos. Sino nga kaya sa palagay mo ang mananalo sa halalang ito? At papaano ba natin madaling mauunawaan sa pinakamadaling paraan kung papaano na ihahalal ang kanilang pangulo? At ano ang naghihintay na kapalaran sa mundo sa posibleng pagpapatuloy o pagpapalit ng kanilang pangulo? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy ay baka naman pwede mo munang i-like itong video. Ang pagpili ng isang kandidato para sa halalan ng Estados Unidos ay nagsisimula sa tinatawag na caucus o isang organisadong pagpupulong ng mga politikal na miyembro ng partido, kung saan dito ay mamimili sila ng mga kandidato na nais tumakbo para sa nais nilang posisyon sa gobyerno, at susundan naman ito ng primary election, kung saan ay magbobotohan naman ang mga miyembro ng partido kung sino sa mga napipisil nilang mga kandidato ng partido ang magpapatuloy hanggang sa gaganaping national conventions, kung saan ay dito naman isasapinal ng partido kung sino ang nais nilang maging kandidato sa pagkapangulo at iba pang posisyon sa gobyerno. At sa araw ng opisyal na halalan ay boboto ang bawat mamamayan para sa kanilang kandidato. Isang halimbawa, sa estado ng Texas ay boboto ang mamamayan ng nais nilang pangulo at 38 delegado na kinabibilangan ng 2 senador at 36 para sa House of Representatives, kung saan ang 38 delegado na mananalo sa halalan ng estadong ito ay magsisilbing electoral votes na makukuhang puntos ng mananalong pangulo sa estadong ito dahil sa prinsipyo ng winner takes all sa bawat estado. Kaya't kahit saang partido pa magmula ang mananalong 38 delegado sa estadong ito ay makukuha ng pangulong mananalo sa popular votes ang lahat ng electoral votes na ito, at kakailanganin ng isang pangulo na makakuha ng hindi bababa sa 270 electoral votes para opisyal na manalo sa pagkapangulo. Ang Estados Unidos ay mayroong 50 estado at bawat estado nito ay mayroong magkakaibang bilang ng electoral delegates na nagsisilbing electoral votes para sa mananalong pangulo sa bawat estado, na tinatawag naman ang proseso bilang electoral college. Kaya't kung mananalo ang kandidatong pangulo sa mga bansang may malalaking bilang ng mga delegado na aabot ng 270 pataas, ay siya na ang hihiranging bagong pangulo, habang ang pangulo naman ang magtatakda para sa kanyang vice-presidente. At kung mapapansin ninyo, ang Texas ay isa sa pinakamaraming electoral delegates sa bansang ito. Kaya't ganoon na lamang ang pagiging maluwag noon ni Biden sa borders nito, na nauwi pa sa issue ng pagkakaroon ng civil war dahil sa pagtutol ng governor ng Texas sa pakikialam ni Joe Biden sa borders nito, kung saan ang nais ng Texas governor na si Abbott ay isara ang border ng kanilang teritoryo dahil dumarag sana ang napakaraming illegal migrants sa kanilang estado, habang ang nais naman ni Biden ay hayaang makapasok ang mga ito dahil kailangan umano nila ng tulong, at isa ito sa mga ipinangako noon ni Joe Biden noong tumatakbo pa lamang siyang pangulo. Natutulungan niya umano ang mga imigranteng nagnanais makapasok sa border ng mga Amerikano dahil sa pamamagitan nito ay lumalaki ang populasyon ng mga botante sa estadong ito, na posibleng sa panahon ng halalan ay papanig sila sa Democrats na tumutulong sa kanilang makapasok sa Amerika upang makakuha ng malaking electoral votes ng estado. Samantala para naman kay Trump, bukod sa masyadong napakarami na ng bilang ng illegal migrants sa buong bansa, ay napakarami na ring krimen at pondo ng kanilang gobyerno ang tuloy-tuloy na inuubos nila para sa mga ito, habang ang kanilang mismong mamamayan umano ay naghihirap sa sarili nilang estado. Kaya't sa pamamagitan naman nito ay nakukuha ni Trump ang simpatya ng mga nasyonalista sa bansang ito. Ganyan ang laban ng Republican at Democrat sa bansang ito, kung saan ang isa ay nagbibigay ng imahe ng kabutihan na nagdudulot naman ng paghihirap ng kanilang mamamayan at nagpapahina sa impluwensya ng Amerika dahil sa mas malambot na prinsipyo nila. Samantala ang Republican naman ay maituturing na mas istrikto sa kanilang layunin na paglingkuran at unahin ang kapakanan ng kanilang mamamayan upang patunayan na sila ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Sa madaling salita, kung pag-uusapan natin ang mabuting bahagi ng kanilang layunin, ang Democrats ay mas nagiging mabuti sa paningin ng mas maraming tao sa mundo
dahil sa pagpapakita nito ng malasakit sa kahit anong lahi sa mundo. I would in fact make sure that we immediately surge to the border. All those people are seeking asylum. They deserve to be heard. That's who we are. We're a nation that says if you want to flee and you're fleeing oppression, you should come. Samantala, bagamat ang Republican ay maituturing na inuuna ang kanilang sarili, ay tiyak na ganitong pinuno naman ang nanaisin ng bawat bansa sa mundo na sila ang unahin ng kanilang gobyerno bago ang ibang tao. We're going to have strong, incredible borders, and people are going to come into our country, but they're going to come into our country legally. They're going to come in legally. At kung pag-uusapan naman natin ang panlabas na epekto sa pamumuno ng Democrats kumpara sa Republican, bilang pinakamalakas at pinakaimpluwensyang bansa sa mundo, ang Democrats dahil sa pagsusulong ng imahe ng kabutihan ay madali lamang silang napapasok at naiisahan ng mga kalaban. Samantala ang Republican dahil sa kanilang pananaw na sila ang nangunguna at makapangyarihan ay mas nagiging komplikado para sa iba na sila ay labanan dahil ang kanilang layunin na unahin ang kanilang bansa bago ang iba ay nagpapahiwatig na wala silang pakialam sa kahit kanino kung magiging banta ito laban sa mga Amerikano. Kaya't kung ang US at China ang ating pag-uusapan, ay mas kapani-paniwala na hindi hahayaan ng Republican na tuluyang lumakas ang China laban sa kanila, kahit anuman ang isipin ng mundo laban sa kanila. Samantala ang Democrats ay palaging inaalala ang iisipin ng iba, dahil nga imahe ng kabutihan ang palaging isinusulong nila. Kaya't sa pagitan ng alitan ng Pilipinas at China, sa pamamahala ng Pangulo mula sa Demokratikong Partido, ay kikilos lamang ito kapag nag-umpisa na ng gulo ang mga Chino. Dahil ito lang ang pinakamakatwirang paraan para tumulong sa kaguluhan ng Demokratikong Pangulo, samantala ang isang Republican na Pangulo, kahit wala pa ang aktwal na gulo, ay makikita mo na agad ang pagka-agresibo nito kapag nagbabadya na ang isang bansa na gumawa ng gulo. Kaya't bagamat may pangit at magandang side ang parehong partido, sa huli kong usaping panlabas ng US ang pag-uusapan sa panahong ito, ay masasabi kong mas kakailanganin ng mundo ang isang Republican na Pangulo mula sa lupain ng pinakamalakas at pinakaimpluwensyang bansa sa mundo.